Abayahawa, Ishaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abayahawa. Bawakwar tawab shalanawa. Bawakwar tawab shalanawa. Abayahawa shabashamayam. Abayahawa shabashamayam. Salaka lanawa. Salaka lanawa. Al kataa yanawa. Al kataa yanawa. Watawadalak al damak. Watawadalak al damak. Sasatap at kataa yanawa. Sasatap at kataa yanawa. Kal halal hawad la abayahawa alhayam. Kal halal hawad la abayahawa alhayam. Bahasa masyayak tihawasay. Bahasa masyayak tihawasay. Bahasam raw kakadas. Bahasa raw kakadas. Yaman. Yaman. Okay. Dito na tayo sa chapter 58 and 59. Dalawa ang chapter talakayin kasi mas konti lang maikli ang mga verses niya. Okay. Simula tayo. Basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 58, verse 1 to 30. At nangyari, nang ika-32 taon ng pagsulong ng mga Israelita sa Ehipto, sa makatuwid bagay, sa ika-71 taon ng buhay ni Joseph, sa taong yaon ay namatay si Faraon na hari sa Ehipto. At si Magron na kaniyang anak ay naghari na kahalili niya. At inutusan ni Faraon si Joseph bago siya mamatay na maging ama sa kanyang anak na si Magron. At na si Magron ay nasa ilalim ng pangangalaga ni Joseph at sa ilalim ng kanyang payo. Okay. Si Paraon namatay. Ngayon, ang pumalit yung anak niya. Paraon pa rin ang ipapangalan. Oh. Kasi ang Paraon, para bang title yun eh. Parang presidente sa atin. Oh, Paraon. Ngayon, dahil maliit pa, yung anak ni Paraon na pangalan ay si Magron. Oh, Magron. Magron, maliit pa. Ang naghari ay si Joseph. Si Joseph ang naging hari. Kumbaga, ito, under pa to sa gidisciple pa to ni Joseph. At sabi ni Paraon na parang gawin na niyang anak, parang turing niyang anak na lang si Magron, ni Joseph. So, yan ang nangyari. So, during the time, si Joseph na talaga ang hari ng Egypt ng panahon na yan. Hindi pa pwedeng mamuno si Magron kasi maliit pa to eh. Tuloy. At ang buong Ehipto ay sumang-ayon sa bagay na ito na si Joseph ay maging hari sa kanila. Sapagkat ang lahat ng mga Ehipsyo ay nagmahal kay Joseph mula noon. Si Magron lamang na anak ni Faraon ang nakaupo sa trono ng kaniyang ama. At siya ay naging hari sa mga araw na iyon, nakahalili ng kaniyang ama. Si Magron ay 41 taong gulang nang siya ay nagsimulang maghari. At 40 taon siya ay naghari sa Ehipto. At ang buong Ehipto ay tinawag ang kanyang pangalan na Faraon ayon sa pangalan ng kanyang ama, gaya ng kanilang kaugalian na gawin sa Ehipto sa bawat hari na nag-ahari sa kanila. Yan. So, nagsimula si Magron maghari, ang edad niya ay 41 taon, 41. Pero habang wala pa siya sa 41, si Joseph muna ang naghari sa buong Egypt. So, yan. At ang bawat hari, ayon sa kanilang kaugalian, Paraon talaga ipangalan. Si Magron, Paraon ang tawag. Kumbaga, sa atin, bawat maging pinuno ng bansa ay presidente. Yon. Okay. Basa. At ito ay nangyari na. Nang si Faraon ay maghari bilang kahalili ng kanyang ama, ininagay niya ang mga batas ng Ehipto at ang lahat ng mga gawain sa pamamahala sa kamay ni Joseph, gaya ng iniutos sa
minahal nila siya ng labis upang maghari sa kanila. Okay. So, ang buong Egyptian ay napamahal na nila si Joseph. Dahil biro mo naman, naligtas sila sa gutom. At saka okay ang pamahala ni Joseph. Hindi naman, wala namang pag-iisip ni Joseph na magkodita para agawin yung ano. Pero kung gawin ni Joseph yan, kaya. Pero hindi, respeto siya eh. Na antayan paglaki ni Magron, siya na ang mamuno. Pero habang maliit pa, siya mo nang mamuno, nasa trono na makaupo si Magron, ang maliit na paraon. So yan. Nakita mo, mabait talaga si Joseph. Wala siyang ambisyon na mangangagaw ng kaharian. Ganon. Tuloy. Katapwat may ilang mga tao sa gitna nila na hindi nagkagusto sa kaniya, na nagsasabi, walang dayuhan ang maghahari sa atin. Ngunit si Joseph pa rin ang pinagkatiwalaan ng mga Egyptyo sa mga araw na iyon. Pagkamatay ni Faraon, siya ang tagapangasiwa na ginagawa ang kanyang gusto sa buong lupain nang walang sino mang nakikialam. At ang buong Ehipto ay nasa ilalim ng pangangalaga ni Joseph. At si Joseph ay nakipagdigma sa lahat ng kaniyang mga kaaway sa palibot at kaniyang pinasuko sila. Gayon din ang buong lupain at ang lahat ng Pilisteo hanggang sa hangganan ng Kanaan ay nasakop ni Joseph. At silang lahat ay nasa ilalim ng kaniyang kapangyarihan. At sila ay nagbigay ng taunang buwis kay Joseph. Okay. May mga ilan-ilan na mga Egyptian na ayaw kay Joseph. Sabi niya, hindi dapat mamuno ang dayuhan. Dayuhan yan eh, Hebrew yan eh. Pero karamihan kasi sa Egyptian, okay. Okay sila kay Joseph. Kasi alam naman nila na hindi pa pwede mamuno si Magron kasi bata pa eh. Pag edad ng 41 years old, pero mo 41 years old, saka pa namuno si Magron na solo na niya ang pamamahala. Ngayon, si Joseph mo na. So, walang nagawa yung mga kumukontra. Eh ngayon, may mga taga-Pilistior pa nga gustong manggulo sa kanila. Ayan, nangyari. Pilistio. Ngayon, natalo ni Joseph. Sila pa rin ang nagtagumpay. So, nakita nila na okay ang leadership ni Joseph sa mga Egyptian. Okay, tuloy tayo. At si Faraon na hari ng Ehipto ay nakaupo sa kanyang trono bilang kahalili ng kanyang ama. Ngunit siya ay nasa ilalim ng kontrol at payo ni Joseph. Gaya ng una, ay nasa ilalim ng pamamahala ng kanyang ama. At hindi rin siya naghari, kundi sa lupain ng Ehipto lamang, sa ilalim ng payo ni Joseph. Kundi si Joseph ay naghari sa buong lupain noong panahong iyon, mula sa Ehipto hanggang sa malaking ilog ng Perak. At si Joseph ay nagtagumpay sa lahat ng kanyang mga paraan. At ang Yahweh ay kasama niya. At ang Yahweh ay nagbigay kay Joseph ng karagdagang karunungan at karangalan at kaluwalhatian at pag-ibig sa kanya sa mga puso ng mga Ehipsyo at sa buong lupain. At si Joseph ay naghari sa buong lupain ng 40 taon. 40 taon naghari si Joseph sa buong lupain ng Egypt. Kasi 41 pa lang magsimula si yung si Magron mamahala. Pero habang namahala si Magron 41, under pa rin sa supervision ni Joseph. Pero try na siya na ang mamahala. Pero advisor niya si Joseph. Pero habang hindi pa siya nakaabot ng 41, si Joseph lahat. At naabot ng 40 years. Matagal-tagal. So, ganon. At dinagdagan pa ni Abba Yahweh ang karunungan ni Joseph. Yung wisdom and knowledge, dinagdagan pa. Biro mo, ha? So, tuloy tayo. At ang lahat ng mga lupain ng mga Pilisteo at ng Kanaan at ng Sidon at sa kabilang ibayo ng Jordan ay
nagpadala ng mga kaloob kay Joseph sa lahat ng kaniyang mga araw. At ang buong lupain ay nasa kamay ni Joseph. At sila'y nagdala sa kaniya ng taunang buwis ayon sa itinakda. At gayon din ang lahat ng kanyang mga kapatid na anak ni Israel ay nanirahan ng matiwasay sa lupain sa lahat ng mga araw ni Joseph. At sila ay naging mabunga at labis na dumami sa lupain. At sila ay naglingkod sa Yahawa sa lahat ng kanilang mga araw, gaya ng iniutos sa kanila ng kanilang amang si Israel. Pero mo ha, yung Kanaan, Sidon, Jordan, nagbibigay ng taunang buhis sa Egypt under the leadership of Joseph. Mula nang nakarating ang mga Israelita, yung mga kapatid ni Joseph, pati yung si Israel, sagana na ang buhay nila hanggang namatay sila. So, ang kahirapan nila, yung digmaan, yung nasa Kanaan pa sila, ang tinding gira noon. Panahon nila ni Sikkim, panahon nila ng mga Hittites, talagang banatan. Pagdating dito, sagana na hanggang namatay sila. Kasi matanda na eh. Matanda na sila. Mga 120, 140 na mga edad nila namatay. Si Joseph, 110 namatay. Si Israel namatay, 147. So, yan. Ngayon, lalong yumaman ang Egypt dahil itong mga bansa nito, Sidon, Kanaan, Jordan, ay nagbibigay sila ng taunang buhis sa Egypt. Sa mga Palesteo. Mga Palesteo, yan. Okay, tuloy tayo. Okay. At nangyari sa katapusan ng maraming araw at mga taon, nang ang mga anak ni Esau ay naninirahan ng tahimik sa kanilang lupain, kasama si Bela na kanilang hari, na ang mga anak ni Esau ay naging mabunga at dumami sa lupain, at sila ay nagpasya na yumawon at lumaban sa mga anak ni Israel at sa buong Ehipto, at upang iligtas ang kanilang kapatid na si Sepo na anak na Elipas at ang kaniyang mga tauhan, sapagkat sila ay mga alipin pa ni Joseph noong mga araw na iyon. At ang mga anak ni Esau ay nagsuko sa lahat ng mga anak sa silanganan, at sila ay nakipagkapayapaan sa kanila. At ang lahat ng mga anak sa silanganan ay naparoon sa kanila upang yumaong kasama ng mga anak ni Esau sa Ehipto sa pakikipagbaka. Yung mga taga-silangan, yung mga Midian, anak yan ni Abraham at ni Keturah. Ngayon, tumulong sila dito kay sa mga anak ni Esau para lulusob sila uli sa Egypt. Tingnan natin ha. At dumating din sa kanila ang mga tao ni Anggias, hari ng Dinaba, at sila rin ay nagpadala sa mga anak ni Ismael, at sila rin ay pumunta sa kanila. At ang buong bayang ito ay nagtipon-tipon at naparoon sa Seir upang tulungan ng mga anak ni Esau sa kanilang pakikipaglaban. At ang kampo na ito ay napakalaki at mabigat sa mga tao, na kasing dami ng buhangin sa dagat. Mga 800,000 lalaki, impante at mga ngabayo. At ang lahat ng hukbong ito ay lumusong sa Ehipto upang makipaglaban sa mga anak ni Israel. At sila ay nagkampo sa tabi ng Rameses. Biro mo ha, parang buhangin sa dagat. Ang dami nila. Dami. Kasama pa itong itong mga lahi na anak ni Ismael. Nagsama-sama sila. Itong mga tauhan ni Agias na taga Nevada, Dinaba, Africa. Lusobin nila ang Egypt. Ngayon, anong mangyari sa kanila?
si Joseph ay lumabas na kasama ng kaniyang mga kapatid, na kasama ng mga makapangyarihang lalaki sa Ehipto, na may 600 lalaki, at sila'y nakipaglaban sa kanila sa lupain ng Rameses. At ang mga anak ni Israel sa panahong iyon ay muling nakipaglaban sa mga anak ni Esau sa 50 taon ng pagbaba ng mga anak ni Israel sa Ehipto. Iyon ay ang 30 taon ng paghahari ni Bela sa mga anak ni Esau sa Seir. At ibinigay ni Yahweh ang lahat ng makapangyarihang lalaki ni Esau at ang mga anak ng silanganan sa kamay ni Joseph at ng kaniyang mga kapatid, at ang bayan ng mga anak ni Esau at ang mga anak ng silanganan ay sinaktan sa harap ni Joseph. Ayan. Talo. Oh, sinaktan. Parang talo tong mga grupo ni mga anak ni Esau. Oh. Talo. Oh, matalo to sila. Ngayon, tingnan natin anong sunod na nangyari. At sa bayan ni Esau at sa mga anak ng silanganan na napatay, may nabuwal sa harap ng mga anak ni Israel na humigit kumulang 200,000 lalaki. At ang kanilang haring si Bela, na anak ni Beor, ay nahulog na kasama nila sa pagbabaka. At nang makita ng mga anak ni Esau na ang kanilang hari ay nabuwal sa pagbabaka at namatay, ang kanilang mga kamay ay nanghina sa pakikipaglaban. At sinaktan pa rin ni Joseph at ng kaniyang mga kapatid at ng buong Ehipto ang bayan ng sambahayan ni Esau. At ang buong bayan ni Esau ay natakot sa mga anak ni Israel at nagsitakas sa harap nila. Ah, biro mo ha. Kasing dami sila ng buhangin sa karagatan. Talo. Pero talo sila. Oh, biro mo naman. Ang tinding labanan to. Daming Oh. patay yan. So, takot. Eh, tapos ang hari nilang si Bila, patay. Wala nakita lang yung hari natin, namatay. Naku, nanghihina na sila. Wala na silang hari. Yan. Tuloy. At hinabol sila ni Joseph at ng kaniyang mga kapatid at ng buong Ehipto na isang araw na paglalakbay. At sila'y pumatay pa sa kanila ng humigit kumulang 300 lalaki na patuloy na sinaktan sila sa daan. At pagkatapos ay tumalikod sila sa kanila. At si Joseph at ang lahat ng kaniyang mga kapatid ay bumalik sa Ehipto na walang isang tao na nawala sa kanila. Hindi sa mga Ehipsyo ay nahulog ang 12 lalaki. At nang bumalik si Joseph sa Ehipto, ay inutusan niya sila na si Sepo at ang kanyang mga tauhan nagapusin sila sa mga bakal at pinalaki nila ang kanilang pagdadalamhati. Ngayon, anong nangyari? Bumalik silang Joseph, pati mga kapatid niya, walang nawala sa kanila. Maliban sa sundalo ng mga taga-Ehipto. 12 ang lalaki ang namatay. 12 lang. Out na ang kalaban nila ay kasing dami ng buhangin sa karagatan, pero nalagasan sila ng 12 lang katao. Mga Egyptian lang yon. Pero yung kapatid ni Joseph, mismo silang Joseph, ay walang nawala. Ganon. At ito si Sipho, nakulong nila, hinigpitan nila, ginapos sila sa mga bakal. Ganon. Gusto nilang iligtas kayo. Ayan. So, nagkaroon sobrang, nila, paghati. Talagang pinarusahan nila sila. So, yan. Ngayon, tuloy. At ang buong bayan ng mga anak ni Esau at ang mga anak ng silanganan ay nagsibalik bawat isa na may kahihiyan sa kaniyang bayan. Sapagkat ang lahat ng makapangyarihang lalaki na kasama nila ay nangabuwal sa pagbabaka. At nang makita ng mga anak ni Esau na ang kanilang hari ay namatay sa pagbabaka, sila'y nagmadali at kumuha ng isang lalaki sa bayan ng mga anak ng silanganan. Ang kanyang pangalan ay Hobab, na anak
ni Zara mula sa lupain ng Botsra at ginawa nila siyang maghari sa kanila dahil si Bela na kanilang hari ay patay na. Okay. Ito si Hubab, taga-silangan to. Lahi ito ni Ketura at Abraham. Pero yung si Bila, taga-Afrika to eh. Tauhan ni Haring Angiasyon sa Dinaba. So ito nang pumalit na hari. Titigok ng hari nila eh. Patay na si Bila. So yan, tuloy. At si Hobab ay naupo sa luklukan ni Bela bilang hari na kahalili niya. At si Hobab ay naghari sa Edom sa lahat ng mga anak ni Esau na 10 taon. At ang mga anak ni Esau ay hindi humayo upang makipaglaban sa mga anak ni Israel mula sa araw na iyon, sapagkat nalalaman ng mga anak ni Esau ang kagitingan ng mga anak ni Israel at sila'y totoong natakot sa kanila. Ngunit mula sa araw na iyon ay pinapuutan ng mga anak ni Esau ang mga anak ni Israel at ang pagtatanim ng galit ay totoong matindi sa pagitan nila sa lahat ng mga araw hanggang sa araw na ito. Oh yan, tinding galit nila eh. Yun nga na ang mga Israelita nga nagkasala na dahil hindi na tapat kay Hawa na palayas. Nagkalat na sa 4 na sulok ng mundo. Yung pumalit itong mga Edomites na nagkunwaring mga Hodyo, nagkunwaring mga Jewish, nga nasa pinangunahan ni Netanyahu. Mukhang si Netanyahu, hindi Edomites yan, kasi hindi sila kukuha ng hari na kadugo nila. Baka si Netanyahu ay German yun. Lahi yan ni Japhet na kinuha. Kasi pareho lang balat puti. Yan. Kasi promise na nila na wala silang kukuning hari na kadugo nila na mga Edomites. Kasi mga taksil nga Taksil. So yan ang nangyari. Tuloy. At nangyari, pagkatapos nito, sa katapusan ng 10 taon, ay namatay si Hobab na anak ni Sarah mula sa Botsra. At ang mga anak ni Esau ay kumuha ng isang lalaki ng pangalan ay Josam mula sa lupain ng Teman at ginawa siyang hari sa kanila na kahalili ni Hobab. At si Josam ay naghari sa Edom sa lahat ng mga anak ni Esau sa loob ng 20 taon. At si Joseph na hari ng Ehipto at ang kaniyang mga kapatid at ang lahat ng mga anak ni Israel ay nanirahan ng tiwasay sa Ehipto ng mga araw na iyon, kasama ang lahat ng mga anak ni Joseph at ng kaniyang mga kapatid na walang hadlang o masamang aksidente, at ang lupain ng Ehipto ng panahong iyon ay tahimik mula sa digmaan ng mga araw ni Joseph at ng kaniyang mga kapatid. Yan. So, mulang napunta sa Egypt ang mga anak ni Israel, pati si Israel, sagana na talaga sila doon. Kung mayroong lulusob, itong mga lahi ni Esau, ayon. Pero ang kalagayan nila doon ay sagana talaga. Wala na silang kahirapan. Tiwasay na Tiwasay, tahimik na. Wala nang digmaan. Okay, tuloy tayo. Another chapter. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 59, verse 1 to 28. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Israel na nagsitahan sa Ehipto na nagsiparoon na kasama ni Israel. Ang mga anak ni Leah ay sina Ruben, Simeon, Levi, Huda, Isakar, at Sibulon. At ang kanilang kapatid na babae na si Dina. At ang mga anak ni Raquel ay sina Joseph at Benjamin. At ang mga anak ni Selpa, na alilang babae ni Leah, ay si Gad at si Aser. At ang mga anak ni Bilha, na alilang babae ni Raquel, ay si Dan at si Neftali. Yan. So, parang sinsos. Yan yung mga napunta sa the 12 tribe, naging 13 yon sa 4 na nanay. Lola ni
lola ni Pastor Buddy. Si Bilha. Ang lola ko pala si Leia. Si Lia sa'yo. Si Bulon. Si Bulon. Si Lia. Tuloy. At ito ang kanilang mga supling na ipinanganak sa kanila sa lupain ng Kanaan bago sila dumating sa Ehipto na kasama ng kanilang amang si Israel. Ang mga anak ni Ruben ay sina Chano, Malo, Chitzron, at Charmi. At ang mga anak ni Simeon ay sina Jemuel, Yamin, Ohad, Jakin, Zokar, at Saul na anak ng babaeng Kananeo. At ang mga anak ni Levi ay si Gerson, si Sehat, at si Merari. At ang kanilang kapatid na babae na si Jochebed na ipinanganak sa kanila nang sila'y lumusok sa Ehipto. Yan. Yan ang mga lahi. Tuloy. At ang mga anak ni Huda ay sina Onan, Sela, Perez, at Sarah. At si at si Onan ay namatay sa lupain ng Kanaan. At ang mga anak ni Perez ay si Jezron at Chamol. At ang mga anak ni Isakar ay sina Tola, Boba, Hob, at Shomron. At ang mga anak ni Sibulon ay sina Sered, Elon, at Jalel. At ang mga anak ni Dan ay si Joseph. At ang mga anak ni Niptali ay sina Jazel, Goni, Jetzer, at Shelam. May kapangalan pala si Ito. Anak pala ni Isakar si Hope. Kita mo yung mga lahi, no? Okay. Tuloy. At ang mga anak ni Gad ay sina Sepion, Chagi, Shone, Esbon, Eri, Arodi, at Areli. At ang mga anak ni Aser ay sina Jebna, Jesba, Jesbi, Berias, at ang kanilang kapatid na babae na si Serah. At ang mga anak ni Beria ay sina Jeber at Malchiel. At ang mga anak ni Benjamin ay sina Bela, Becher, Asbel, Gera, Naaman, Achi, Morus, Wapim, Chopim, at Or. At ang mga anak ni Joseph na ipinanganak sa kaniya sa Ehipto ay si Manases at si Ephraim. So, Asbil po siya. May anak si Benjamin nga ba? Asbil, oh. Asbil Gadril Pinimbiyan. kapangalan lang eh. Pero si Joseph, dalawa lang talaga anak niya. Manasseh at si Ephraim. Angel pala to si Asbil. Dalawa lang anak niya. kita mo yung mga lahi nila, no? Sunod. Okay, tuloy. At ang lahat, kaluluwa, na nagmula sa balakang ni Israel, ay 70 tao. Ito ang nagsiparaon na kasama ni Israel sa kanilang ama sa Ehipto upang manirahan doon. At si Joseph at ang lahat ng kaniyang mga kapatid ay tumahang tiwasay sa Ehipto. At sila'y kumain ng pinakamainam sa Ehipto sa lahat ng mga araw ng buhay ni Joseph. At si Joseph ay nanirahan sa lupain ng Ehipto ng 93 taon. Si Joseph ay nag-ari sa buong Ehipto ng 80 taon. At nang malapit na ang mga araw ni Joseph na siya'y mamamatay, siya'y nagsugo at ipinatawag ang kaniyang mga kapatid at ang buong sambahayan ng kaniyang ama. At silang lahat ay nagtipon at naupo sa harap niya. Ayan. Kasi mga 110 ang edad ni Joseph. Okay, tuloy tayo. At sinabi ni Joseph sa kaniyang mga kapatid at sa buong sambayan ng kaniyang ama, narito, ako'y mamamatay, at walang pagsalang dadalawin kayo ng alahayam, at dadalhin kayo mula sa lupain ito sa lupain na kaniyang ipinangako sa ating mga magulang na ibibigay sa atin. At mangyayari, kapag dinalaw kayo ng alahayam upang dalhin kayo mula rito sa lupain ng ating mga ninuno, kung magkagay iaahon ninyo ang aking mga buto mula rito at dadalhin sa lupain ng Kanaan sa libingan ng ating mga magulang. So, nagbili na si Joseph na pag umalis na kayo dito, balik na kayo sa pangako na sinabi na maging bansang Israel,
huwag ninyong iwan ang buto ko, dalhin ninyo. Okay. Tuloy. At pinasumpa ni Joseph ang mga anak ni Israel dahil sa kanilang binhi pagkamatay nila. At sinasabi, tunay na dadalawin kayo ng alahayam at inyong dadali ng aking mga buto na kasama ninyo mula rito. At nangyari, pagkatapos nito ay namatay si Joseph sa taong iyon sa 71 taon ng paglusong ng mga Israelita sa Egypto. At si Joseph ay 110 taon nang siya'y mamatay sa lupain ng Egypto. At lahat ng kaniyang mga kapatid at lahat ng kaniyang mga lingkod ay bumangon. At kanilang binansamo si Joseph gaya ng kanilang kaugalian. At ang kaniyang mga kapatid at ang buong Egypto ay nagluksa sa kaniya sa loob ng 70 araw. Buong Egypto rin nagluksa din. 70 araw. 70 days. Sa Arse, 40 days. Sa Israelites, 70 days. So, yan ang mga, matagal-tagal, 70 days eh. Ngayon, actually pag alis nila, pati yung mga kapatid niya, dala, mga buto lahat. Lahat, dala yung mga buto. Kasi doon na rin namatay yung mga anak ni Israel lahat eh. So, yan ang nangyari. Okay, tuloy tayo. At inilagay nila si Joseph sa isang kabaong na puno ng mga espesya at lahat ng uri ng kabaong. At inilibing nila siya sa tabi ng ilog na siyang si Hor at ang kaniyang mga anak at lahat ng kaniyang mga kapatid at ang buong sambahayan ng kaniyang ama ay nagduluksa sa kaniya ng 7 araw. At ito ay nangyari pagkamatay ni Joseph. Ang lahat ng mga Ehipsyo ay nagsimula sa mga araw na iyon na mamuno sa mga anak ni Israel. At si Faraon, na hari ng Ehipto, na naghari sa kahalili ng kanyang ama, ay kinuha ang lahat ng mga batas ng Ehipto at pinamunuan ang buong pamahalaan ng Ehipto sa ilalim ng kanyang payo. At siya ay nagharing ligtas sa kanyang mga tao. Yan. Parang wala ng power ang mga Israelita. Under control na ni Magron na Paraon. So, wala na si Joseph eh. So, simula na sila na ganon. So, si Joseph, 110 namatay. So, yan. Mahaba na rin. Okay. Tuloy. Tayo dadako sa panalangin, Pastor Richard. Sige, tayo po lahat ay patuloy na manalangin. Aming Yahweh, ang kabutihan mo ay patuloy naming inaalala sa lahat ng inyong mga pangako sa aming lahi. At sa araw na ito, ang iyong salita ay patuloy naming napag-aaralan upang maibalik ang iyong pangalan sa nakararaming mga remnant na nagkalat sa apat na sulok ng lupa. Ang inyong patuloy na pagkilos ay aming hinihingi at patuloy po ninyong pangunahan kami sa mga landas na naroon ang iyong mga anak na nagkalat at nadimla ng kanilang kalooban at mga pananaw. Even ang kanilang pinaniniwalaan ay hindi ikaw, kundi ang mga fallen angel na inilagay ng kaaway. O aming alahayam, patuloy po naming hinihiling sa iyo na iuunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa aming daanan at sa mga tao na maging katuwang namin upang ang iyong salita ay patuloy na maihayag sa kanila. Salamat sa iyong pagbubukas ng mga puso at pandinig upang sila ay patuloy na makaalam ng katotohanan mula sa mga itinagong aklat. Ikaw lamang ang aming pararangalan sa araw na ito hanggang sa iyong muling pagbabalik. Aming Yahweh, ang aming tunay na alahayam. Salamat sa iyong katuwiran, kabutihan. Purihin ka sa pangalan ni Mashiach Yahushai. Yaman. Aba Yahweh, siya Yahweh asay, ang may likha ng ating buhay. Aba Yahweh,